Ito mga kabali, ito na yung pang number 66 natin. Kay kay Marjon de las Alas. Kada sa taga Kanda, Sarliaya, Quezon. Bali yung unit niya 4 na 9 na itim. Sabi niya dito wala raw output. Ang shipping natin na yan inabot ng 192. Ito, bali buksan ko lang yung natin, padala. Tingnan natin kung ano nangyari doon sa loob ng inverter. So mga kabali yung unit ni boss, ayan, bali 4 na 9. Sabi niya dito, bigla na lang po siyang nawalan ng output habang ginagamit. Upgrade na din po at palakasan ng kuryente at tunog at pakitibayan na lang din po. Salamat po. Itong sinabi niyang pakitibayan, bali din natin magagawa yon. Lahat naman nung nire-repair natin at nina-upgrade, nalalapit siya sa disgrasya o pagkasira. Yan, bali paalala ko lang sa mga gustong magpa-repair. Hindi natin kayang patibayan to. Pwede to palakasin, pero yung patitibayan malabo. Yun, bali tanggalin ko muna yung top cover natin. Tingnan natin kung ano nangyari din sa loob, kung bakit walang output. Ito mga kabali, pagbungad sa atin, nakita natin capacitor tanggal. Yan, maluluwag na. Ito maluwag pa isa. Yan, bali hindi na natin matitesting. Obligado natin tanggalin yung housing para maibalik muna natin pansamantala yung capacitor. Bali yan, balik ko lang. Ito mga kabali, parang binalak na rin repair to dahil yung mga hinang, lalo na din sa filter capacitor natin, nagalaw na. Yan, bali hindi pa naayos yung pagkakahinang. Yan, parang tinumpok lang yung LED, umuuga pa, nagalaw. Yan, bali kabit ko lang yung capacitor, ayos ko ng pagkakahinang. Wala naman ako nakitang naputol o nakuha dito sa board. Yan, pisahan ko muna ron, hinangin ko na maayos para matesting natin kung saan may problema. Ito mga kabali, naiano ko na yung natin, capacitor. Subukan na lang natin paandarin muna kung aandar siya. Tingnan natin kung may reaction sa test bulb natin sa 12 volts. Taon ko na, wala eh, tala. Lang under sa switch. Try yung i-direct. Ito, dutin ko na lang yung pinaka-switch. Yan, bali wala talagang ma-under. Yun, trouble ko na kung bakit wala siyang di siya ma-under. At i-switch na natin. Yan, balik na lang ako pagka nakita ko kung saan nagkaroon ng problema. Ito mga kabali, nagbalik na tayo. Nakita ko na kung saan may problema. Ito, putol pala yung board natin. Di natin napansin kanina. Yung silipin natin. Dahil halos kakulay din ng kulay green. Ito yung sa pinaka-switch pala natin. Putol. Dudugtong ko lang to. Ayan. Tapos testing ulit tayo. Ito mga kabali, nahinang ko na yung nasa ilalim. Ayan, nilagyan natin ng jumper. Nilagyan natin solid wire. Ito, para matibay-tibay. Naputol lahat yung wire din. Ngayon natin kabit to. Makakabit pa naman yung volume natin. Ayan. Tapos tingnan natin kung aandar. Ayan, taon ko na. Ayan, nawala ng tunog. Bakit? Bali itong volume nakakabit. Tanggal na rin pala yung volume. Bali, iayos ko muna yung mga wire. Iayos ko muna at natanggal na. Balik na lang pag nakaayos na. Kaya mga kabali, naikabit ko na yung mga wire. Ayan, naibalik natin sa dati. Ayan, testing na natin ulit. Tingnan natin kung aandar na siya. Ayan, naka-test bulb pa rin tayo. Tingnan natin kung may reaction. Ayan, meron naman. Try natin volume ng mabilis para okay naman. Try natin. Hali, 1K lang natin. Maandar na 1K.
Mali yung lang naging problema, yung mga capacitor na natanggal. At yung sa switch, kaya nawala. Namaanda na siya. Sagad na siya. Ito yung pinakasagad niya, full volume, saka sa switch ng high and low. Ito, tingnan natin yung kinakaya sa battery. Ayan, meron tayong 65 ampere. Sagad yan. Ali, doon na tayo sa sa pag-upgrade. Unahin na natin yung capacitor. Bali ano lang to? 2 3 o 2 1 1. Bali 4 UF lang nakakabit. Gagawin natin 6 UF to. Dalawang 3 ang lalagay natin. Saka dito, mag-upgrade din tayo sa may SCR natin dahil isa lang ang nakakabit. Isa display na lang to. Ito lang ang gumagana ng SCR. Gagawin natin dalawa. Yan, saka lalagyan din natin ng papalakas ang tunog dito. Saka sa protect mag-adjust tayo. Ito yung protect 2.2, gagawin natin 4.7 to para medyo mataas-taas. Kasi yung trimmer ibabypass na natin to ng resistor. Gagawin natin 430, 470 nakakabit, gagawin natin 430 na lang. Yan, balik na lang ako pagka naikabit ko lahat yung mga sinabi ko. Ito mga kabali, yan na yung kinalabasan ng ginawa natin. Iceland na na capacitor, 3 UF, bali 6 UF na to. At saka yung SCR natin, ginawa na natin dalawa. Ito yung ilalim yan. Yan, jumper. Bari may yan, yung magkaruktong yung dulot-dulo na yan, pinutol natin dito sa may pinaka-board para maging ganyan na style. Yung gitna niya, grounding na lang sa natin, sa may body ng heatsink. Yan. Tapos yung dulo rito, ayan, dyan na lang natin nilagay. Yan, saka yung trimmer natin, saka yung resistor, ayan, binaypass na natin yung trimmer. Pa-Iceland din na ganun. Yan. Saka yung kuha natin. Itong inductor, nilagyan natin ng pampalakas ng tunog. Ali, testingin na natin. Test valve muna. Testingin natin. Yan, ganda naman ang tunog niya. Ito, direct ko na. 1K lang tayo. Yan, on ko na. Ayan, 1K. Volume natin. Yan, sa 60 amp, 61. I-pull na natin. Full volume lahat. Sa switch. Ito, natin. Meron tayong 77 ampere. Malaki itinaas ng yung amperahe niya. Yan, 70. Tingnan natin kung address sa 4K. Kaya maandar naman sa 4K, kaya naman. Yan. Yan, bali dito sa inverter na to, naiayos na natin. Natanggalan natin yung mga dapat palitan. Ito lang yung ginalaw natin. Yung nakakabit doon sa isang SCR dati, itong nakakabit MOSFET. Ay, luminaw. Yan, ito yung MOSFET. Yan, bali hanggang dito na lang yung video dito sa repair natin. Upgrade. Okay na.